Ayan, magandang gabi sa inyo mga kababayan, mga ka-OFW. Yan, mga solid ka-DDS. Ayan, ang kampo namin. Hanggang doon, paikot yan. Ayun pa sa kabila, oh. Ayan. Gitna ng disyerto. Ayun, disyerto. Ayan. Doon banda ang trabaho namin, doon sa dulo na yan. Mga 15 minutes mula rito. Basta na kayo dyan, mga solid ka-DDS. Ito, lalakad-lakad. Alas 5 ng hapon dito ngayon. Yan. Malamig pa rin. At maiba naman tayo. Di ba pumutok ngayon yung hiwalayang ano tayo? Ba tayo, balitang artista tayo ngayon. Pero may involved pa rin na politiko syempre. Dahil ang sinasabi sa balita na dinadawit na naman si Senator Bongo dito sa iba-ibang balita kasi iba-ibang kwento. Ito nga hiwalayang Bea Alonso at Dominic, ewan ko sino yung Dominic ano ba yan? Ay, palibot ng kampo namin. Doon pa yan, paikot hanggang doon, malawak. Saka doon, yun yung kabila. Ayun, disyerto na yan, oh. Ang paikot na yan, disyerto. Ayan, hanggang doon. Ayan. Ayan ang buhay disyerto. Ayan, may mga itik doon, oh. Mga ibang lahi. Ayan, mga itim. Itik kung tawagin namin dito. Yun nga, no. Yung hiwalayang Bea tsaka yung Dominic na yun, kung sino yung Dominic, hindi ko. Ay, saan ka pupunta? Lagi doon ka lang. Ayun nga, no. Nasasangkot, binabanggit rin nila si Bongo daw. Kasi itong yung pamilya ni Bea Alonso nagpapaimbestiga raw sa tunay na buhay negosyo nito ni Dominic kasi nga nakatira ito si Dominic sa yung mamahaling condominium at hindi basta-bastang condominium ito. Hindi kahit mga artista daw hindi basta-basta kayang ma-afford itong mahal ang condominium na to. Doon daw nakatira at hindi niya naman sinasabi kung anong talagang negosyo niya. Pero ang nakapangalan sa condominium yung isang politiko na controversial daw ngayon ang pangalan. Sino ba yung politiko na yan? Ito na yun nga, ayon sa balita, sa ulat, yung kay Christy Perminit. Yun. Tapos yun na yun. Ang sinasabi ni Christy Perminit hindi basta-basta itong politiko na ito at itong controversial na politiko ngayon, pero sinasabi naman na hindi senador at hindi rin congressman. Pero wala pa naman talagang
tunay na lumalabas na balita, kung totoo yan, may lumalabas na agad na balita na keso si Bongo daw, ganon. Ito kinakaladkad na naman sa putik ang pangalan ni Bongo, samantalang wala pa nga. Yan, ano lang yan haka-haka lang yan ng mga tao sa balita, sa vlog nung iba. Keso kasosyo sa negosyo ni Senator Bongo. Yung iba naman yung kung sinong politiko yon, ano naman, illegal ang negosyo. Kaya pinaimbestigahan ng ayon sa balita, pinaimbestigahan ito ng pamilya ni Bea Alonso kasi nga ayaw nilang madawit itong anak nila. Tama naman yun kasi syempre si Bea Alonso mayaman yan ang lawak ng lupain yan. Nakita ko yan noon sa balita, yung showbiz balita sa 24 oras, na kita ko yan sa Sambales. Ang lapad ng lupa niya, hacienda, manggahan. Tsaka mayaman talaga ito kasi hindi naman ipagkakaila na talagang sikat na na artista. Kaya naman tama yung ginagawa nung pamilya ni Bea na pinaimbestigahan nila kasi nireport na sa pulis kasi nga ayaw din nilang madawit na baka madama yung anak nila. Kung illegal man yung talagang napapabalitang illegal yung business na yon. Pero ibig sabihin, yung kung sino man yung politiko na yon na kontrobersya ngayon sa binabalita, yari siya pagka napatunayan na illegal yung na yon, yung negosyo na yon. At ito dawit, kung totoo man, dawit itong si Dominic na ito. Tsaka may iba-iba namang balita, baka bading yung isa doon sa kanila kasi sa kondo. Hindi natin masabi, balita pa lang naman yun, wala pang talagang napapatotohanan. At ang isang isang malinaw lang dito, kung halimbawa ang itong politiko na to laban sa administrasyon ngayon, madadali ito kasi siyempre alam niyo naman, paglaban sa administrasyon siyempre kahit sino naman madadali ka talaga, paimbestigahan hanggang sa talagang mapatunayan na ikaw. Pero pagka siguro kampi ka ng administrasyon, yan naman, katotohanan naman yan, na realidad naman talaga yan. Pagkakampi ka, syempre, medyo pagtatakpan ka. Ganun lang yun yun nga, sinasabi, nakakaladkad na naman yung pangalan ni Senator Bongo. Doon, nakita ko lang sa mga video, sa mga vlog nung iba. Wala pa man, bakit dinadawit na naman Senator Bongo? Lahat ng siyempre, oposisyon na tayo ngayon kay Tatay Digong. Oposisyon sa Tatay Digong Wala nang oposisyon paano na lang kung wala sa Tatay Digong na tatayong oposisyon? Pag wala nang makikipaglaban, tagilid na yung Pilipinas. Puro na lang
mananaig na lang ang lahat ng kalokohan nila pag wala yung lumalaban. Pero kung okay naman sana yung pamamalakad ng gobyerno, ng administrasyon, wala namang problema yan eh. Walang tututol ng mga Pilipino. Tsaka kung maayos naman ang ginagawa, kahit yung tsa-tsa na yan, yung charter change na sinusulong, walang problema yan kasi tignan mo na lang yung halin tulad natin yung Singapore. Di ba parliament sila, humiwalay sa Malaysia. Pero kahit sabihin mong prime minister, okay kasi nga hindi corrupt ang namamalakad. Paano na lang itong tsa-tsa na ito pag natuloy, hindi pa nga man natutuloy, makikita natin matinding korupsyon na. Ano pa yung sasabihin na tas mananatili pa sila sa pwesto. Talagang mahirap pagka yung matuloy yung PI na yan, kung hindi nasawata yung PI. Pero ang mabigat ngayon, sa lumabas lang ngayong balita, ayun, kapapanood ko lang sa SMNI, yung hindi tinututulan ni BBM itong tsa-tsa, yung yung nilalakad na tsa-tsa na to, hindi niya tinututulan, hayaan niyang matuloy. Kasi nga, yung katulad nung paniniwala ng iba, siyempre, kasama sila rito. Nasa likod sila nito. At ang magbibenepisyo nito ay sila din. Kaya, siyempre, pag natuloy nga naman, mamamalagi sila sa administrasyon nila. Tapos, tatagal sila, tuloy ang ligaya. Kung baga ganyan Ayan. Maputol muna tayo. Ayan, pupunta ako ron sa, bibili akong prutas. Ayan, disyerto, andun yung highway. Ayan, pagpapasok kami sa umaga, andun yung highway na yun. At ito, yung kampo namin. Bali, dalawa yan. Ayan, yung kampo namin na yan. At yung kampo sa kabila na yun, sa pa rin yun, sa nire-rent pa rin yan ng company namin na pinapasukan ko. Ayun nga pagka natuloy yung na yan, tsa-tsa na yan, pag okay lang kung yung papanukala nila, yung para sa kabutihan ng mamayang Pilipino, para sa kabutihan ng bayan. Paano kung para sa kabutihan sa pananatili lang ng posisyon nila at pansariling interest lang nila? Yun ang mabigat doon. Yun ang masakit na katotohanan doon. Pero kung ang mangyayari para sa kapakanan ng bayan, kabutihan ng mamayang Pilipino, wala tayong tutol dyan kasi para sa kabutihan. Kasi mahirap naman talaga dahil pagka pansarili nilang interest lang ang mangyayari, kawawa ang taong bayan. Kaya sana maiisip din nila. Sa bagay, hindi na tulog ang taong bayan ngayon, hindi na katulad nung araw na kaya mong paikutin. Ngayon, may social media na, lahat nakikita na. Kaya hindi pwedeng lokohin ang taong bayan ngayon na maging sunod-sunuran lang sa kalokohan ng kung sinong politiko dyan. Pero sa ngayon, kaya nang mag-aklas ng tao. Dahil nga, pag ayaw nila, pag nakikita nilang bulok talaga ang administrasyon na nangyayari, talagang hindi nila hayaan.
Kaya yun, sana kung matuloy man yung tiyatsa na yan, maging ano lang, para sa kabutihan ng lahat. Yun, okay lang yun. Huwag lang maging pansariling interes, huwag lang sa para sa manatili sila sa pwesto at magkamkam ng salapi ng taong bayan. Yun, okay lang yun. Pero kung pansariling interes lang nila, tutulan na natin. Hindi pwedeng kasi kaawa-awa tayong mga maliliit na tao, mga ordinaryong Pilipino, ordinaryong tao, mahirap. Kaawa-awa tayo. Kahit anong pagsisikap natin, walang mangyayari kung ang gobyerno natin bulok ang sistema. Kaya yun lang mga kababayan, mga solid ka-DDS, at sana manatili tayong manindigan para sa katotohanan. Pag alam nating mali ang ginagawa nila, tutulan natin. At kung nakikita naman nating tama, okay, tuloy nyo. Ang para sa akin yung ano ko lang, si BBM, okay naman sana kaya lang na kokontrol lang talaga ng pinsan niya at ng asawa niya. Dahil yun daw ang nagpapatakbo ng tsaka makikita naman natin kahit si Senator Amy nagsasabi at lahat maraming nagpapatotoo na kaya lang ang mabigat kay BBM, syempre siya ang binoto, hinalal ng tao, bakit iba ang magpapatakbo? Kaya yun dapat ang isipin niya. Kung maayos niya ang pamamalakad ang gobyerno, maaring manatili siya at matapos niya yung termino niya. Pero kung sakaling hindi, tuloy ang kalokohan ng mga politikong trapo dyan sa gobyerno, talagang goodbye sila dyan. Kaya yun, sana ayusin nila para sa tao. Wag yung mga pakitang taong serbisyo. Sana yung talagang serbisyong tapat sa puso nila, sa isip nila. Sana wag yung yung mga pansariling interes. Yun. Yun lang mga tol, mga solid ka-DDS at mga kababayan, mga kapwa OFW, ingat tayong lahat. Kaya saan man kayong dako ng mundo ngayon, ng saang bansa man kayo, ingat-ingat. Ayan. Yun. Hanggang sa susunod, pupunta pa ako ron. Yan, dyan. May nagtitindang prutas dyan Dyan ako bumibili ng prutas. Malayo kami sa bayan, mga 2 oras pa kami papuntang bayan, yung pinakamalapit na bayan kasi dahil nga ito, disyerto ito, nasa harad kami. Malayo-layo sa bayan. Kaya twice a month kami bumababa ng bayan, Quincenas, Katapusan. Pero once a month lang ako bumababa kasi natamad din ako, pahinga na lang. May tinda naman dyan, may prutasan naman dyan, gulayan, at may bakala naman dyan. Yung bakalang tawagin, grocery, mini grocery dito sa labas ng kampo namin. Kaya hindi na rin ako twice a month bumababa. Monthly na lang. Minsan pag sinipag, minsan tinatamad ako, dito na lang sa kampo. Pahinga. O yun lang mga solid ka-DDS, mga kababayan, ingat tayong lahat. Yan. Hanggang sa sunod.
Salamat, salamat.